Magandang umaga mga tol. So pag-uusapan natin dito kung paano natin naging kaibigan si Rodrigo Duterte at Paulo Duterte. Matagal natin siya naging kaibigan sa multimedia. Nahanap natin noon bago pa lang siya naging pangulo at dati pa siyang mayor ng Davao. So nahanap natin ang kanyang Facebook account at inad natin at inaccept naman tayo. Ganon din kay Paulo Duterte. So si Paulo noon na isa palang vice mayor ng Davao. So naging kaibigan natin ang dalawa ng napakahabang panahon. At nung time na nagkaroon ng malaking challenge or mabigat na pagsubok sa isang katanungan na umiikot sa buong bansa, kung bakit wala raw naging pangulo na galing sa Mindanao. So napakabigat ng challenge nito. At napapanahon yon, nakasagsagan ng pagdagsa, nagbintahan ng illegal na droga. So na-impluwensyahan natin ang isang Rodrigo Duterte na tumakbo dahil sa pamumuno at sa pangunguna ni Jejomar Binay. Si Jejomar Binay ang pinakaunang umudyok sa kanya at tumakbo siyang pangulo at susuporta siya. So tayo naman bilang kasama sa isang Brotherhood Foundation, isang Guardian Brotherhood Foundation Incorporated, isang Guardian International. So Brotherhood Foundation Incorporated ay lumahok at isa na rin sa kanya sa nag-impluwensya na patakbuhin siya bilang isang pangulo. Dahil sa naghahanap nga tayo ng tunay na pagbabago ng ating bansa. So nanalo siya sa paraang elektoral. Nakaupo siya sa ating bansa at naging leader dahil pinili siya ng taong bayan. At tayo na rin ang nagiging tunay na tactical advisor. So ganito lang naman ang sinabi niya, kung ikaw ay tatakbo, kausapin mo ang Muslim community kung susuportahan ka ba nila, kung ibibigay ba nila ang buong suporta. At kausapin mo ang Chinese community dahil sa malaki at malawak na ang Chinese community sa ating bansa. At kapag sumuporta sila ng buong buo sa kampanya mo, sa kandidatura mo, tiyak ang ating panalo. Dahil panahon nun na nabiak ang Iglesia ni Cristo at ang kalahati nga nito ay nakuha ng ating dating Pangulong Duterte at ito ay isa sa nagpapanalo sa kanya. So ngayon dahil nalaman nyo na yun ang dahilan kung bakit naging Pangulo siya, so wala na tayong dapat pang ipagpaliwanag at wala na tayong dapat pang sasabihin sa media. So yun ang buong katotohanan. At pakiusap ko lang, paki-like, paki-share at paki-follow ng aking Facebook page, May Real Life Stories, at paki-subscribe naman ang aking YouTube channel. So yun lamang, salamat at see you my next videos.